Hinamak mo ang binibini. Biglang may boses na nagmula sa itaas na palapag. Unang prinsipe, napakayabang mo naman. Pagkarinig nito, lahat ng naroon ay napatingin sa itaas. Sa itaas, isang anino ang bahagyang nagbukas ng manipis na kortina. Ito ay isang babaeng napaka-arogante. Gamit ang mga mata ng nakatataas, tiningnan niya ng masusi ang mga tao sa ibaba. Nang makita ang taong ito, ang unang prinsipe na si Jiang Niansheng ay labis na nagulat. Pagkatapos, siya at ang kanyang mga kasama ay magalang na yumukod kay An Langxiu at nagbigay galang, nagbibigay pugay kay Imperial Advisor An. Hinawi ni An Langxiu ang kurtina at tumalon pababa. Habang bumababa, sinabi niya, ang Jiang Nation ay hirap na makahanap ng isang talento. Ang ginawa mo ngayon, unang prinsipe, ay tunay na kahangalan. Nagmamadaling nagpaliwanag ang unang prinsipe, si X1 ay isa lamang loose cultivator. Hindi lamang niya hinamak si binibining mo, sinaktan pa niya si Qi. Walang pakialam na nagtanong si An Langxiu, sa tingin mo ba, unang prinsipe, bulag ako? Pagkarinig nito, namutla sa takot ang unang prinsipe, iwinasiwas ang kamay at tumanggi, hindi po ako nangangahas. Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Naiinis na nagtanong muli si An Langxiu, kung hindi iyon kung gayon, tanggalin ang iyong posisyon bilang tagapagtanggap ng mga bagong mag-aaral. Pagkatapos ng 5 taon ka pa lamang maaaring bumalik sa pwesto. Pagkarinig nito, natakot na sumigaw ang unang prinsipe, ano? Si X1 ay isa lamang loose cultivator. Hindi ba't masyadong mabigat ang parusang ito? Kalmadong sumagot si An Langxiu, 15. Patuloy na nakikiusap ang unang prinsipe, Imperial Advisor An, pagbigyan niyo po sana ang aking amang hari. Naiinis na nagpatuloy si An Langxiu, 25. Pagkarinig nito, agad na itinaas ng unang prinsipe ang kamay at sumuko, huwag na po. Makikinig po ako kay Imperial Advisor An. 25, huwag na pong dagdagan. Pagkatapos, bumaling si An Langxiu para pagsabihan si Mo Suiking, binibining mo, ikaw ang kinatawa ng batang henerasyon ng Mo Clan. Ang mga ganitong kilos na parang bata, bawasan mo na sa susunod. Nakita ni Han Xiangming na kailangan niyang ipaalala, bumulong siya, King, siya si Imperial Advisor An. Nanlilisik ang mga matang nagtanong si An Langxiu kay Mo Suiking, hindi sumasagot. Dahil ba sa tingin mo'y hindi makatarungan o hindi ka sumasang-ayon? Pagkasabi nito, bahagyang itinaas ni An Langxiu ang kanyang maputi at parang jade na braso, marahang tinuro ang hangin. Agad na nayanig ang katawan ni Mo Suiking, nanlaki ang mga mata sa pagkabigla. Pagkatapos, hinawakan niya ang kanyang leeg at nagsimulang huminga ng malalim, hirap na huminga, Natarantang inalalayan ni Han Xiangming ang kaibigan, lumingon kay An Langxiu at nakiusap, Imperial Advisor An, alam na po ni King ang kanyang pagkakamali. Nakikiusap po ako, alang-alang sa Muklan, patawarin niyo na po siya sa pagkakataong ito. Sumang-ayon si An Langxiu, sige. Pagbalik mo, sabihin mo sa pinuno ng Muklan, si kapatid na Ye ay tao ko. Kung manggugulo pa sila ulit, huwag niyo akong sisisihin kung hindi ako magiging magalang sa Muklan. Pagkatapos, lumingon si An Langxiu at tumingin kay Yexuan. Hinayaan si Han Xiangming na yakapin si Mo Suiking at tawagin ng paulit-ulit, King. Kumindat si Yexuan bilang paalala kay An Langxiu, binibining An, sapat na ang pagiging marahas. Ayos lang ba siya? Nagpaliwanag si An Langxiu, ayos lang. Isipin mo na lang na inatake siya ng sakit sa puso at nahilo. Sumagot si X1, pero Ngunit hindi pa niya natatapos ang sasabihin nang hilahin na siya ni An Langxiu. Hinila niya si X1 papalayo sa gitna ng pagkamangha ng mga panauhin. Sinabi ni An Langxiu kay X1, masyadong pangkaraniwan dito. Lumabas tayo at mag-usap. Si Luming naman sa kabilang banda ay sumigaw pahabol, Kuya. Tandaan mong hingin ang pirma ni Imperial Advisor An para sa akin. Ang mga lalaki sa bulwagan ay nagtatakang nagtanungan, kanina, tinawag ni Imperial Advisor An ang binatang iyon na kapatid na Ye. Nakakainggit. Ano bang meron sa kanya at ganoon na lang siya kalapit kay Imperial Advisor An?
Naiinggit ako. Kayo ba? Sa kabilang banda, ang unang prinsipe ay nakikiusap kay Luxiaoran, City Lord Lu, kailangan niyo akong tulungan. Nagkasala ako kay Imperial Advisor An, mawawala ang trono ko. Naisip ni City Lord Lu, binigyan ka na ng pagkakataon pero hindi mo sinamantala. Karapat-dapat lang na mawala ang trono mo. Kung mapupunta sa iyo ang trono, malamang ay maagang mapapahamak ang Jiang Nation. Lipat ng eksena sa isang maliit na pavilion. Dinala ni An Langxiu si X1 dito para pagmasdan ang buwan. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, lalong lumitaw ang kagandahan ng balat ni An Langxiu. Humihingal na parang aso si X1, hok-hok. Sinasabi ko sa iyo, binibining An. Muntik na akong mamatay sa kakahila mo. Nagtatakang nagtanong si An Langxiu, ano ang tinawag mo? Sa akin. Nautal si X1, An. An. Binibining An. Inabutan ni An Langxiu ng panyo si X1, heto, panyo para punasan mo ang pawis mo. Mula ngayon, tawagin mo akong munting An, Xiao An. Ganyan ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko. Tinanggap ni X1 ang panyo at nagtanong, hindi ba't masyadong malapit iyon? Nagtatakang nagtanong si An Langxiu, malapit. Iniisip mo bang ako at si Muswiking ay parehong may masamang hangarin at hindi karapat-dapat na maging kaibigan mo? Nagmamadaling sinabi ni X1, paano naman mangyayari yon? Kung gayon, huwag mo na rin akong tawaging kapatid na Yumi. Sumagot si An Langxiu, Yum. Kung gayon, tatawagin kitang Munting Suan, Xiao Xuanzi, ha? Natawa siya sa isip, Munting Suan, hahaha. Pinuri ni An Langxiu, hindi ko inaasahan, Munting Suan, na sa ganito kaikling panahon ay naunawaan mo na ang Sword Heart, puso ng espada. Napakagaling. Nagtatakang nagtanong si X1, paano mo nalaman na naunawaan ko na ang Sword Heart? Sumagot si An Langxiu, dahil medyo espesyal ang mga mata ko. Nakikita ko ang tunay na diwa, essence, ng ibang tao. Na-imagine na naman X1 na may Huyan Jinjing Fire AS Golden Pupils, si An Langxiu, nakikita lampas sa damit, madaling makita ang hubad na diwa ng mga lalaki. Alam ni An Langxiu kung ano ang iniisip ng loko, kaya sumigaw siya, hindi yung diwa na iniisip mo. Kung ano-ano ang iniisip mo, magagalit ako sa'yo. Humalakhak si X1, hahaha. Naiintindihan ko. Wala akong iniisip na kung ano. Sa totoo lang ngayon, kahit ang Yuki realm ng pagkontrol sa ki, ay hindi ko pa nararating. Malayo pa. Hinawakan ni An Langxiu ang dalawang braso ni X1, seryosong sinabi, ang cultivation realm ay hindi nagsasabi ng lahat. Ang lakas ang mahalaga. Sa tingin ko, ang mga ordinaryong nasa lingkong realm ng paglipad sa hangin, ay hindi mo kalaban, Munting Suan. Bukas ang araw ng pagpapatala sa Kangmu Academy. Huwag mong kalimutan. Nagtiyak si X1, huwag kang mag-alala, tiyak na papasok ako sa Kangmu Academy. Sa oras na yon, maglalaban tayo ulit. Lipat ng eksena sa loob ng City Lord's Mansion. Si Yeling ay nakahiga sa kama, hirap huminga, puno ng sakit ang mukha. Paulit-ulit niyang tinatawag, Kuya! 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 Ang Chenhun Wanyu, Warm Jade of Heavenly Fire, ay basag na rin. Sa oras na ito, nakabalik na ang mag-amang Luxiaoran. Pagpasok pa lang sa tarangkahan, may isang tagapagsilbi na tumakbo para mag-ulat, Ginoo, nakabalik na po kayo. Ang silid ni Binibining Ling-er ay naging isang silid ng yelo. Natigilan si Luxiaoran at nagtanong, silid ng yelo? Anong nangyari? Agad siyang nagmadaling pumunta sa silid kung saan nagpapahinga si Yeling. Pagbukas pa lang ng pinto, isang malamig na hangin ang lumabas, parang hangin sa South Pole. Nanginginig ang matabang katawan ni Luming, nagtanong, Ama, si Ate Ling-er. Anong nangyari? Ipinasa ni Luxiaoran ang kanyang true key, idinampi ang kamay sa noo ni Yeling, ito ay malamig na key, Han key. Kung magpapatuloy ito, si Ling-er ay sasakupin ng malamig na ki at mamamatay. Sa sandaling ito, sa loob ng Sea of Consciousness ni Yeling, may isang ibon na tila natutulog. Bigla itong nagmulat ng mata dahil may gumising dito.
Kasabay nito, isang sinag ng true key mula sa labas ang pumasok. Ang maliit na puting ibon ay naglabas ng panginginig, tinaboy ang mainit na true key. Sa labas, tumalsik ang kamay ni Luke Xiaoran. Nag-aalalang nagtanong si Luming, "Ama, ang kamay nyo, ayos lang po ba?" Tiningnan ni Luke Xiaoran ang kanyang kamay na umuusok dahil sa lamig, maliit na sugat lang. Hindi ko lang inaasahan na ganoon kalakas ang malamig na ki sa katawan ni Ling Er. Pagkatapos, sinabi ni Luke Xiaoran sa tagapagsilbi, "Hanapin mo agad si munting kaibigang Yexuan at pauwiin dito." Agad sumunod ang tagapagsilbi, "Opo." Bumaling si Luke Xiaoran sa anak, "Anak, umalis ka na. Utusan mo ang lahat na magdala ng maligambam na tubig at makapal na kumot dito. Kailangang mapanatili ang init ng katawan ni Ling Er." Papalalim na ang gabi. Sa kalsada, ilan na lang ang mga taong naglalakad, iba sa sigla ng araw. Nakita ang nakangiting anyo ni X1, paalala ni Bai, babae sa espada, Jenny. Hindi naghahanap ng paraan pero nandito kat nakikipag-usap at nagbabalik tanaw sa nakaraan kasama ang iba. Umisi si X1, hahaha. Hindi ko inaasahan na ganitong oras na pero gising pa pala si Senior. Biglang may nagsalita kay X1, nakakagulat na natuklasan mo pa ang matandang ito, binata. Dahil dito, sabay na napalingon sina X1 at Bai. Ito pala si Elder Ling. Sinabi niya kay X1, nakatanggap ka ng paghanga mula sa aming binibini. Tiyak na hindi ka pangkaraniwan. Nagtatakang nagtanong si X1, sino po kayo, matanda? Nagpaalala si Elder Ling, binata, naparito ako para bigyan ka ng babala. Huwag kang magkakaroon ng anumang masamang balak sa aming binibini. Kung hindi, magiging masakit ang buhay mo. Biglang naglabas ng burning spirit key si Elder Ling at lumipad pa itaas. Bago umalis, sinabi pa niya, binata, walang maitutulong ang pagkamuhi mo sa matandang ito. Tandaan mo, hindi kayo taga-iisang mundo. Nang mawala ang matanda, natulala si Yexuan at nagtanong, hating gabi na pero wala akong maintindihan sa sinasabi niya. Si Raulo ata. Tinukso ni Bai si Yexuan, tignan mo, sino na namang binibini ang ginulo mo? Hinahanap ka na hanggang dito. Nagmamadaling nagpaliwanag si Yexuan, Senior, hindi pagkakaunawaan iyan. Bawat kilos ko, alam na alam mo. Kahit pagpunta sa banyo o pagligo, nasa paningin mo. Nagtaasan ang balahibo ni Bai, sumigaw, sino ang sumisilip sa iyo sa banyo? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Iwinasiwas ni Exuan ang kamay, Senior, kalma lang, kalma lang. Hindi ko sinabing sumisilip ka. Nagalit si Bai, itinaas ang espada, gustong tagain si Exuan, lintik. Papatayin kita. Natakot na nakiusap si Exuan, huwag. Huwag. Ikaw ang guro ko. Alam na ng disipulo ang pagkakamali. Biglang tumakbo ang tagapagsilbi ng City Lord's Mansion, bumangga sa likod ni X1, sumigaw, aray. Nagmamadaling lumingon si X1, ayos ka lang ba? Sumigaw ang tagapagsilbi, masakit. 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 Pagkatapos, nang matauhan at makita kung sino ang nabangga, nataranta siyang sumigaw, Ginoong Ye. Ginoong Ye. Sa wakas, natagpuan ko na rin kayo. Nagtatakang nagtanong si X1, Yum. Natatandaan kita, ikaw yung taga-mansion ni Tiolu, tama? Anong nangyari at nagmamadali ka? Sumigaw ang tagapagsilbi, si Ginoong Lu ang nagpahanap sa inyo. Si binibining Ling Er. Ngunit pagkarinig pa lang sa pangalan ni Ling Er, agad na tumakbo si X1 sa bilis ng kidlat. Napabuntong hininga si Bai, pagkarinig pa lang ng balita tungkol kay Ling Er, nawalan na agad ng kontrol. Kahit ilusyon lang ito, gaano nakatagal mula nang huli kong ginawa ang ganitong bagay? Siguro mga 1 bilyong taon na. Sa kabilang banda, binuksan ni Exuan ang pinto at sumugod papasok, malakas na nagtanong, Ling Er. Kapatid, anong nangyari? Sa harap niya ay mga tagapagsilbi at katulong na nagmamadaling nagdadala ng makapal na kumot at maligamgam na tubig. Sumigaw si Luming, sa wakas, nakabalik ka na rin. Nang makita ni Yexuan si Ling Er, nakita niyang naglalabas ng malamig na ki ang buong katawan ng bata.
Agad na tinanong ni Yexuan si Bai Yi, "Senior, may paraan ba para mailigtas si Ling Er?" Sinabi ni Bai Yi kay Yexuan, "Sa pagkakataong ito, ang malamig na lason, Handu, ay nagawang mabasag ang Tianhuo Nuan Yu. Ipasok mo ang Spirit Jade, Ling Yu, na yon dito. Titignan ko kung maaayos ko pa." Pagkatapos, hinawakan ni Yexuan ang kamay ni Ling Er na mas malamig pa sa yelo. Pinalakas niya ang loob ng kapatid. "Ling Er, kapatid, kailangan mong magpakatatag. Basta't makapasok si Kuya bukas sa Kangmu Academy, may mga doktor sa akademya, hindi mo na kailangang tiisin ang sakit na ito." Kinabukasan, ang magkapatid na Yexuan at Yeling ay dinala na sa bundok. Sa bundok, may isang hilera ng mga gusali na napakagara. Sa tarangkahan, may nakasulat na 4 na malalaking titik, Kangmu Academy. Pinangunahan ni Luke Xiaoran ang kanyang anak at ang magkapatid na Yexuan. Sina Yeling, Yexuan, at ang matabang si Luming ay pawang namangha. Napabuntong hininga si Yexuan, hindi katakatakang ito ang Kangmu Academy. Sakop ang isang buong malaking bundok. Nagpaliwanag si Luke Xiaoran, sa Qin Province, ang Kangmu Academy ay tulad ng Zuxianlo. Maraming dinastya na ang nagdaan, ngunit nananatili pa rin itong matatag. Nagtaka si Yexuan, mayroon din bang Kangmu Academy sa ibang lugar ng Jiang Nation? Sumagot si Luke Xiaoran, mayroon. Ito ay sangay lamang. Narinig ko na ang pangunahing sangay ng Kangmu ay nasa Divine Prefecture, Shenzhou. Napakalayong lugar iyon. Yexuan, napakagaling mo. Naniniwala akong makakarating ka sa Divine Prefecture. Mapait nang umiti si Yexuan, napakalayo naman ng lugar na iyon. Sa ngayon, makapasok lang sa sangay na ito ay maganda na. Humalakhak si Luming, "Haha. Pangunahing sangay lang pala ng Kangmu. Sa hinaharap, makakapasok din ako." Pagkarinig nito, pinindot ni Luke Xiaoran ang ulo ng anak pababa, ngumisi, "Ha? Batang walang kwenta. Huwag mo nang sabihin ang pangunahing sangay. Para makapasok lang sa sangay na ito, hindi mo alam kung gaano karaming koneksyon ang ginamit ng ama mo." Nagmamakaawang sabi ni Luming, "Ama, nandito pa si Kuya Ye. Bigyan niyo naman ako ng kaunting respeto." Masayang umiti si Yeling kay Luming, "Ayos lang iyan, taba. Sa hinaharap, dadalhin tayo ni Kuya doon." Tuwang-tuwa na sumang-ayon si Luming, si Ate Ling Er ang pinakamatalino. Krik-krik ang malaking pinto ng Kangmu Academy ay bumukas. Nakita ni Yexuan ang pagbukas ng pinto at napabuntong hininga, sa wakas, nagsimula na rin. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki na mukhang hindi pala kaibigan ang lumabas at nagpakilala, "Ako ang outer court dian ng Kangmu, si Kang Zong. Ngayong araw, tatanggap kami ng 20 mag-aaral. May 3 pagsubok. Kung mahigit 20 tao ang makakapasa sa 3 pagsubok, kung gayon, ang mga nasa ika-20 pwesto ay maglalaban. Ang mananalo ang mananatili." Pagkarinig nito, lahat ay natigilan, nag-isip, mahigit 1,000 tao dito pero 20 lang ang kukunin. Napakataas pala ng kompetisyon. Inanunsyo ni Kang Zong ang mga patakaran ng pagpili, unang pagsubok, pumasok sa bundok. Sinumang hindi makaakyat sa siyam na palapag na hagdan para makapasok sa bundok ay agad na bagsak. Medyo nagulat si Yexuan, tinanong si Luke Xiaoran, "Tio Lu, ganoon lang ba kasimple ang pagsusulit ng Kangmu Academy?" Pinagpawisan si Luke Xiaoran, sumagot, "Hindi simple yan. May formation dito. Bawat palapag na inaakyat, mas tumitindi ang pressure. Ang mga ordinaryong nasa Yuki Realm ay hindi makakalagpas." Pagkarinig nito, nag-alala si Yeling, mahigpit na kumapit sa braso ni Yexuan at nagtanong, "Kuya, sa tingin mo ba ayos lang?" Yumuko si Yexuan at bumulong kay Yeling, "Huwag kang mag-alala. Aasa ako sa sarili kong lakas para makapasok sa akademya. Kung talagang hindi kaya, binigyan pa ako ni Munting An, ang Imperial Advisor, ng isang jade pendant. Ang pagpasok sa akademya ay tiyak na hindi magiging problema." Nagpaalala si Luke Xiaoran kay Yexuan, "Munting kaibigang Yexuan, bukas na ang 2 pangunahing tarangkahan ng akademya. Pumasok na tayo at maghanda." Sa sandaling ito,
Tumakbo palayo si Luming at nagsabi, "Ama, kailangan kong umihi. Sa labas ko na lang kayo hihintayin." Galit na sumigaw si Luke Xiaoran, batang walang kwenta ito. Talagang walang patutunguhan. Pagkatapos, nagsimula na ang pagsubok. Ang mga tao ay pumasok sa 100 na puno ng mga espada. Ang mga sirang espada, kinakalawang sa paglipas ng panahon, ay nakatusok sa lupa. Tumingala si Yexuan, nakita lamang ang daan paakyat sa bundok na napakataas. Biglang sumulpot si Bai at nagsabi kay Yexuan, "Hindi ko inaasahan na ang Kangmu Academy ay naglagay ng ganito ka-barbaric na sword formation. Interesante." Nagtatakang nagtanong si Yexuan, "Senior, sabi mo ito ay isang sword formation?" Kinumpirma ni Bai, "Tama. At wala itong anumang opensibong lakas o depensibong lakas. Ngunit ito ay isang barbaric sword formation." Lalong nalito si X1 habang nakikinig. Kaya nagtanong siya, "Bakit barbaric?" Kinumpirma ni Bai, "Tama. Ang silbi lang ng sword formation na ito ay isil ang mga huling kaisipan sa loob ng espada bago mamatay ang may-ari nito. Karaniwan, ginagamit ito para hiyain ang kalaban. Hindi ko inaasahan na makikita ko ito dito." Nagtaka rin si X1, may ganito palang klase ng sword formation. Hindi ba natatakot ang Kangmu Academy na magkalat ang mga multo? Ngumisi si Bai, "Multo. Ang makakapag-ayos ng ganitong sword formation, malamang kahit anong multo ang makakita sa taong ito ay tatakbo ng mabilis pa sa kidlat." Sa kabilang banda, sinabi ni Kang Zong sa grupo ng mga mag-aaral sa harapan, "Lahat ng kalahok sa pagsusulit na makakaakyat sa hagdan at makakatayo sa harap ko ay ituturing na pasado." Pagkasabi pa lang, isang grupo ng mga tao ang nagsigawan at sumugod. Lahat ay ginamit ang buong lakas para tumakbo. Sa kabilang banda, sinabi ni Yexuan kay Luke Xiaoran, "Tio Lu, pakiusap, tulungan niyo akong alagaan si Ling-er." Sumagot si Luke Xiaoran, "Iwan mo siya sa akin." Niyakap ni Yeling si Yexuan at pinalakas ang loob, "Kuya, galingan mo." Binitiwan ni Yexuan ang kapatid at tumakbo paakyat kasunod ng grupo ng mga mag-aaral. Kumaway si Yeling mula sa likuran. Biglang nagbago ang mukha ni Yeling. Isang biglaang sakit ang dumating. Sa buong katawan niya, sumambulat ang malamig na ki. Nag-aalalang nagtanong si Luke Xiaoran, "Ling-er, umatake na naman ba ang malamig na lason sa katawan mo? Kung hindi, umuwi na lang tayo at hintayin ang balita." Ngunit pinilit ni Yeling na tiisin, "Tio Lu, ayos lang po. May Nuanyu Warm Jade naman. Hindi naman po masyadong malala. Gusto ko lang pong makita si kuya na makapasok sa Kangmu Academy." Pinigilan siya ni Luke Xiaoran, "Bakit mo kailangang pahirapan ang sarili mo ng ganito?" Nagpaliwanag si Yeling, "Si kuya, dahil sa akin, ay naghirap na ng husto. Makapasok lang si kuya sa Kangmu Academy." Lumipas ang oras. Ilang dosenang tao na ang nakatakbo papasok sa looban ng akademya. Lahat sila ay pagod, nakahandusay sa kinatatayuan. Umupo si Yexuan, humihingal, sa wakas, nakarating din. Tiningnan ni Kang Zong ang grupo ng mga bagong mag-aaral at pinuri, "Hindi masama." Ngayong araw, may 42 tao ang nakapasa sa unang pagsubok. Mas marami kaysa noong nakaraang taon. Pagkatapos, tumingin si Kang Zong kay Yexuan at nagtanong, "Ikaw, lumabas ka dito." Hindi agad nakasagot si Yexuan. Nagpatuloy si Kang Zong, "Batang walang kwenta, huwag kang tumayo lang dyan at tumingin. Ikaw ang sinasabi ko." Tumayo si Yexuan at nagtanong kay Kang Zong, "Elder, ano po ang kailangan nyo sa estudyanteng ito?" Sumagot si Kang Zong, "Ngayong taon, ang pinakamababang cultivation realm na tinatanggap ng Kangmu Academy ay Yuki Realm. Ngayon, nasa 6th grade Kibian Realm, realm ng pagbabago ng Ki, kapalang, tama ba?" Walang bahalang nagtanong si X1, "Elder Kang, noong nagpatala, hindi naman binanggit ang requirement sa cultivation realm. Bukod pa roon, nakapasa na ang estudyanteng ito sa unang pagsubok." Ngunit matigas pa rin si Kang Zong, "Sinabi kong mayroon. Kahit nakapasa ka pa sa unang pagsubok, walang silbi iyon."
Ayon sa patakaran, paparusahan ka ng 100 hampas at kailangan mong umalis agad sa Kang Mountain. 100,000 tanong ang nasa isip ni Yexuan. Kakaiba, wala naman akong kasalanan sa matandang ito ah. Bakit parang may galit siya sa akin? Biglang napansin ni Yexuan ang pangalan ni Kang Zong, Kang Qi. Posible kaya? Kaya walang pag-aalinlangang nagtanong siya, ano po si Kang Qi sa inyo? Walang pakialam na sumagot si Kang Zong, si Kang Qi ay pamangkin ko. Ngunit pagkasabi pa lang niya nito, nalaman niyang nahuli na siya ni Yexuan. Kaya sa sobrang hiya at galit, sumigaw siya, lintik. Bakit mo tinatanong yan? Mapanghamak na sinabi ni Yexuan, hindi ko inaasahan na ang isang kagalang-galang na elder ng Kangmu Academy ay gagawa rin pala ng ganitong pang-aabuso sa kapangyarihan. Galit na sumigaw si Kang Zong, ikaw. Sa sandaling ito, isang lalaki ang pumasok at minura si Yexuan, talagang tanga na walang kapantay. Pagkatapos, magalang siyang yumukod kay Kang Zong, Elder Kang, kung iyan na ang patakaran ng akademya, kung gayon, Elder, hindi na kailangang magsalita pa ng marami sa binatang ito. Hihintayin ng mga estudyante ang parusa ng mga elder sa kanya, para maibalik ang katarungan sa mga mag-aaral. Naisip niya nang may pagmamalaki, hehe. Kailangan ko pang magpasalamat sa iyo sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong magpakitang gilas sa harap ng elder. Nagkunwaring marangal si Kang Zong, tama ang sinabi ng kaklaseng ito. Sumusunod lamang din ako sa patakaran. Yexuan, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Napabuntong hininga si Yexuan dahil iginigiit ng elder na paalisin ang estudyanteng ito, sige na nga. Ilalabas ko na ang baraha ko, hindi na ako magkukunwari pa. Backer ang ginamit ko para makapasok. Pagkasabi nito, itinaas niya ang token ni An Langxiu at ipinakita kay Kang Zong. Nang makita ang token na ito, natulala ang mga lalaki doon. Imperial Advisor An. Sumigaw muli ang lalaki kanina, peke. Siguradong peke yan. Sumugod si Yexuan at sinuntok ang lalaki, tumilapon ito ng 10 metro, saka sumigaw, sinungaling. Malakas na sumigaw si Kang Zong, masamang tao. Nangahas kang manakit ng tao dito. Yexuan, dahil nanakit ka ng tao, si Imperial Advisor An, bilang honorary mentor ng Kangmu Academy, naniniwala ako na kahit narito pa siya, tiyak na hindi kanya papayagang pumasok sa akademya. Dakpin si Yexuan para sa akin. Patayin siya. Pagkasabi nito, agad na 2 malalaking lalaki ang sumugod para atakihin si Yexuan. Sa kabilang banda, natakot si Yeling at sumigaw, Kuya. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Luke Xiaoran, huwag kang padalos-dalos, munting kaibigang Yexuan, walang mangyayaring masama. Naisip niya, ang Kangmu Academy ba ay puro tanga? Pati ba naman ang isang henyo tulad ni munting kaibigang Yexuan ay hindi nila tatanggapin? Sa kabilang banda, nakita ni Yexuan ang 2 sumusugod, humisi siya ng bahagya. Pagkatapos, iwinasiwas ang kamay, sinuntok ang 2, bawat isa ay tinamaan, saka sumigaw, alis. Agad na tumilapon ang 2. Naisip ni Kang Zong, ang binatang ito ay tunay ngang isang henyo. Gamit lamang ang lakas ng Kibian Realm, nagawa niyang patilaponin ang 2 eksperto sa Lingkong Realm. Ngunit dahil isa kang henyo, lalong hindi kita pwedeng tanggapin. Biglang kumislap ang anyo ni Kang Zong, pagkatapos ay bigla siyang lumitaw sa harap ni Yexuan. Nagulat si Yexuan. Si Kang Zong naman ay tumingin kay Yexuan nang may matinding killing intent. Boom! Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Nayanig ang espasyo sa lugar na yon. Ginamit ni Yexuan ang 2 kamay para salagin ang suntok ni Kang Zong, error in original, should be Kang Zong attacking. Agad siyang nadulas sa lupa. Pagkatapos, tumayo si Yexuan, humihingal. Naisip niya, ang Kang Zong na ito ay tiyak na may lakas na higit pa sa Lingkong Realm. Kung hindi dahil sa matibay kong katawan, malamang ay nadurog na ang mga buto ko sa suntok na yon. Pagkatapos sumuntok ni Kang Zong, nakita niyang buhay pa si Yexuan, medyo nagulat siya, nasalag mo ang isang suntok ko. Mukhang may kaunti kang lakas. Gayunpaman, hanggang dyan ka na lang. Pagkatapos, nakita niyang nawala si Yexuan sa loob ng gusali.
Umisi si Kang Zong, hahaha. Bata, ang nasa loob ng bulwagan ay ang Nine Palace Formation. Walang susi mula sa akin, pero basta ka na lang sumugod papasok. Talagang naghahanap ka ng kamatayan. May kumpiyansang kinumpirma ni Kang. Zong, tama. Huwag mo nang sabihin ang isang hamak na nasa Kibian Realm, kahit ako pa ang pumasok, agad akong mamamatay. Sa kabilang banda, natigilan si Yeling at tinanong si Luke Xiaoran, Tio Lu, ano po ang Nine Palace Formation? Nagpaliwanag si Luke Xiaoran, narinig ko na ito ay isang formation na ginawa ng mga ninuno ng Kangmu Academy. Para sa sinumang makakasira sa formation na ito, na wala pang 20 taong gulang, kailangang tanggapin siya ng dian ng Kangmu Academy bilang kanyang personal na disipulo. Ngunit 50 taon na ang nakalipas, wala pang sinumang nakakapasa sa pagsubok na ito. Nagtanong muli si Yeling, kung hindi makapasa, ano po ang mangyayari? Malungkot na sumagot si Luke Xiaoran, lahat ng mga nabigo ay maglalaho. Hindi mahahanap ang kanilang mga labi. Sa sandaling ito, isang lalaki ang lumapit at nagsabi, tama po iyon, Elder Kang. Si Xuan ay may kapatid pang babae na nakatayo sa ibaba. Patawagin natin siya dito para manood ng kasiyahan. Bumulong si Kang Zong sa lalaking ito, sige, bumaba ka at isama mo siya dito. Gusto kong makita niya mismo kung paano mamamatay nang hindi buo ang kanyang kapatid. Agad sumunod ang lalaki, opo, gagawin ko po agad. Sa isang lugar sa loob ng Kangmu Academy. Si Vice Dean Lixiu ay nakaupo at nagkukultivate. Nagulat siyang nagmulat ng mata dahil nakaramdam siya ng bahagyang panginginig. Naisip niya, may pumasok sa Nine Palace Formation. Mukhang ang enrollment ngayong araw ay may ilang interesanteng mukha. Sa kabilang banda, nakapasok na si Xuan sa loob ng formation. Ang lugar na ito ay talagang sira-sira. Nakita lamang niya na maraming bagay ang nakakalat. Nagtatakang nagtanong si Xuan, hok-hok. Kakaiba, anong lugar ito? Biglang umalinggaw ang isang anunsyo, simulan ang pagsubok ng Nine Palace Formation. Naisip ni Xuan, Nine Palace Formation. Ito na kaya ang pangalawang pagsubok? Kung makakapasa ako, makukuha ko ang atensyon ng mga elder sa akademya, marahil ay magkakaroon ako ng pagkakataong makapasok sa akademya. Biglang nagsimulang umikot ang mga gear sa sahig, gumagawa ng mga tunog na click-clack-clack. Pagkatapos, biglang may tunog ng mabibigat na bagay na bumabagsak, rumble-rumble. Sa harap ni Xuan, biglang lumitaw ang mga estatwa na may hawak na espada. Tiningnan ni Xuan ang grupo ng mga estatwang bato na puno ng killing intent at sumigaw, lintik. Ito ay mga estatwang bato. Hindi pa siya nakakahuma, isang estatwang bato na ang sumugod kay Xuan hawak ang espada. Tumusok ito diretsyo sa kanyang dibdib. Sumigaw si Xuan, ang bilis. Tinamaan si Xuan ng isang saksak sa dibdib, agad siyang napaupo sa lupa. Ngunit ang espadang iyon ay nabasag, naging alikabok at lumipad palayo. Puff! Isang tunog ang umalingaw-ngaw, sumabog ang estatwang bato na durog. Nagtatakang tinawag ni Xuan si Bai, Senior. Senior! Anong nangyari kanina? Ikaw ba ang kumilos? Lumitaw si Bai at sinabi kay Xuan, tanga. Nagkukultivate ka ng Invincible Sword Body Art. Kayang lunukin ang anumang espada na mas mahina kaysa sa Ling Xiao Sword sa loob ng katawan mo. Naiintindihan mo na? Masayang nagsabi si Xuan, ganun pala. Kung gayon, ano pa ang kinatatakutan ko? Pagkatapos, kalmado siyang tumayo at sinabi sa grupo ng mga estatwang bato, halikayo. Isang tumpok ng mga durog na bato. Tingnan niyo kung paano ko kayo dudurugin. Sa labas, isang grupo ng mga tao ang tumakbo pababa mula sa looban ng akademya. Tinuro nila si Yeling at sinabi, siya nga. Isama niyo siya. Galit na sumigaw si Luke Xiaoran, tigil. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na maging walang galang sa harap ng City Lord na ito? Magalang na sinabi ng lalaki kay Luke Xiaoran, City Lord Lu, si Xuan ay pumasok sa Nine Palace Formation, malapit na siyang mamatay.
Gusto lang namin siyang isama sa bulwagan para kunin ang mga labi ni Yexuan. Hindi ba pwedeng gawin yon? Galit na sinabi ni Luke Xiaoran, ano bang pinagsasabi mong kalokohan? Pinigilan iyaling si Luke Xiaoran, Tio Lu, sasama po ako sa kanila. Ngunit hindi pumayag si Luke Xiaoran, hindi pwede, Ling Er. Hindi ka pwedeng sumama sa kanila. Tiyak na hindi sila mabubuting tao. Matatag na sinabi ni Yeling, Tio Lu, naniniwala po ako na magiging ligtas ang kuya ko. Gusto kong tumayo sa labas ng Nine Palace Formation, salubungin ang kanyang pagbabalik. Walang nagawa, pumayag na rin si Luke Xiaoran kay Yeling, Hi. Sige, sasamahan ka ni Tio Lu. Sabay nating salubungin si munting kaibigang Yexuan. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na si Yeling sa harap ng pinto ng formation. Tinanong ni Kang Zong si Yeling, ikaw ang kapatid ni Yexuan. Tumingin kang mabuti kung paano mamamatay ang kuya mo. Sumagot si Yeling, Deni. Isang sirang formation lang. Tiyak na makakalagpas ang kuya ko. Mapanghamak na sinabi ni Kang Zong, tanga. Ilang dekada na, wala pang sinumang nakakalagpas sa Nine Palace Formation. Ngunit hindi pa niya natatapos ang sasabihin nang makita niyang. Lumabas si Yexuan sa pinto. Naiinis siyang nagsabi, mukhang ang Kangmu Academy ay hanggang dito na lang pala. Isang sirang formation na ganito kasimple, wala pa ring makapasa. Pagkarinig nito, sumigaw si Kang Zong, imposible. Paano ka nakalagpas sa Nine Palace Formation? Manloloko. Kalmadong nagtanong si Yexuan, manloloko. Elder, may ebidensya po ba kayo? Sumigaw si Kang Zong, isa ka lang hamak na nasa Kibian Realm. Paano ka makakalagpas sa Nine Palace Formation? Kung hindi yan panloloko, ano pa? Biglang may boses na dumating, Elder Kang. Magalang na yumukod si Kang Zong sa taong ito, nagbibigay pugay kay Vice Dean Lixiu. Tiningnan ni Yexuan si Lixiu at naisip, Vice Dean. Sa wakas, may lumitaw na pwedeng magturo kay Kang Zong. Nagkunwaring seryoso si Lixiu, Elder Kang, pang-aabuso sa kapangyarihan. Isantabi mo ang pagpapatala. Pumunta ka na sa logistics department sa likod ng bundok at mag-report. Pagkarinig nito, natakot si Kang Zong, yumukod at sumigaw, opo. Tinapik ni Lixiu ang balikat ni Yexuan at nagsabi, bagaman hindi ko alam kung paano ka nakalagpas sa Nine Palace Formation, ang iyong pangunahing lakas ay sapat na para makapasok sa Kang, ngunit hindi pa niya natatapos ang sasabihin. Natigilan si Lixiu. Sumigaw siya, anong nangyayari? Wala kang dantiyan? Pagkatapos, nagbago ng anyo ang lalaking ito, ganito na lang. Ang iyong pangunahing lakas ay hindi masama. Maaari kang manatili sa akademya bilang isang martial apprentice, Nagtanungan ng ibang mga bata, martial apprentice. Alam mo ba kung ano yon? Mapanghamak na sinabi ng isa, anong martial apprentice? Sa totoo lang, alipin lang iyon na gumagawa ng mga utos tulad ng pagtitimpla ng tsaa at pagbubuhos ng tubig. Nilunok ni Yexuan ang galit, mahinahon siyang nagsabi, kung magiging alipin po ang estudyanteng ito, maaari po bang hilingin sa mga doktor ng Kangmu Academy na gamutin ang kapatid ng estudyanteng ito? Pagkarinig nito ni Yeling, agad siyang pumigil, Kuya! Kuya! Hindi ka pwedeng maging alipin. Hindi ko na kailangan pang magpagamot. Pagkatapos, bigla siyang nanghina at bumagsak sa lupa. Nakita ito ni Yexuan, agad siyang lumapit para alalayan si Yeling, malakas na tumawag, Ling Er. Agad niyang yakap ang kapatid at sinabi kay Lixiu, Vice Dean Lixiu, kung papayag ang Kangmu Academy na iligtas ang kapatid ng estudyanteng ito, ang estudyanteng ito ay handang maging martial apprentice, habang buhay para sa Kangmu Academy. Kahit sa kumukulong tubig o naglalagablab na apoy, hindi ako atras. Ngunit walang pakialam na sumagot si Lixiu, sa Kangmu Academy, 3 lamang ang Medical Dao Grandmasters. Paano sila basta-basta lalabas para gamutin ang kamag-anak ng isang hamak na martial apprentice? Umiiyak sa sakit si Yeling, nanginginig na sinabi bawat salita, Kuya, huwag. Huwag mo silang pakiusapan. Hindi na ako magpapagamot. Dalawang mata ni Yexuan ang namumuo na sa luha, sinabi sa kapatid, paumanhin, Ling Er.
Walang silbi si kuya. Patawarin mo ako. Sa kabilang banda, galit na pinagalitan ni Luxia Oran si Lixiu, kayong mga taga-Kangmu Academy. Paano nyo nagagawang tratuhin ng ganito ang isang talento? Hindi ba kayo natatakot na kapag ginawa nyo ito, labis na madidismaya sa inyo ang mga mag-aaral? Binuhat ni Exuan si Eling, malakas na nagsabi, Tio Lu, tara na. Hindi na kailangang makipag-usap pa sa kanila. Hindi sila papayag tumulong. Ayoko na ring manggulo pa. Hindi ako naniniwala na maliban sa Kangmu Academy, walang ibang makakapaggamot kay Ling Er. Mayabang na tumawa si Kang Zong, hahaha. Basurang nangahasaktan ang pamangkin ko. Kahit kilala mo pa si Imperial Advisor An, hindi mo pa rin ako matatalo. Tahimik pa ring binuhat ni Yexuan si Yeling pababa. Biglang may isang matandang lalaki na punit-punit ang damit, may hawak na banga ng alak, ang tumawag kay Yexuan, binata. Nagulat si Yexuan, hok. Muling nagsalita ang matanda, basta't sumali ka sa aking Kanglan Academy, maililigtas ko ang batang babaeng iyan. Tiningnan ni Yexuan ang matanda, naisip, kailan pa lumitaw ang taong ito. Kanina lang, malinaw na walang tao doon. Lumapit si Kang Zong, mapanghamak na nagtanong sa matandang Ji, nang angahas kang mag-recruit sa teritoryo ng Kangmu Academy. May respeto ka pa ba sa amin? Tinitigan ni Yexuan ng matalim si Elder Ji at sinabi, basta't maililigtas ni Senior ang kapatid ko, huwag nang sabihin ang pagsali sa Kanglan Academy. Kahit kailangan pang bumaba sa impyerno, gagawin ng junior na ito. Tumayo si Elder Jai, pinagpagan ng alikabok sa damit at sumagot, hindi ko kailangang bumaba ka sa impyerno. Mula ngayon, ikaw ay magiging estudyante ng aking Kanglan Academy. Lumapit si Luxia Oran para magpaalala, Yexuan, dati, ang Kanglan Academy ay maikukumpara sa Kangmu Academy. Ngunit ngayon, humina na ito. Pag-isipan mong mabuti. Tumanggi si Yexuan, salamat, Tio Lu. Basta't maililigtas si Ling Er, kahit anong ipagawa niyo sa akin, gagawin ko. Si Elder Ji naman ay nakatitig na kay Yexuan. Pagkatapos, itinaas niya ang dalawang daliri, gumawa ng isang sword seal. Isang maliit na apoy ang sumiklab doon. Pagkatapos, mula sa hangin, lumitaw ang isang gintong fire lotus, nagliliyab. Mapanghamak na sinabi ni Kang Zong, ganyang kahalagang fire spirit, ginagamit mo para iligtas ang walang kwentang batang iyan. Sayang. Sayang talaga. Hindi pinansin ang satsat ni Kang Zong, marahang iwinasiwas ni Elder Ji ang kamay, tinuro si Yeling at sinabi ng isang salita, punta. Agad na nabalot ng spirit fire ang katawan ni Yeling. Nakita ni Yexuan ang eksenang ito at natulala. Pagkatapos, sumigaw siya, ang init. Agad niyang binitiwan si Yeling. Nagpaalala si Luxia Oran, munting kaibigang Yexuan, tignan mo. Nakita lamang si Yeling na sinusunog ng spirit fire, inangat paitaas. Sumigaw si Yexuan, Ling Er. Agad na pinigilan ni Elder Ji si Yexuan, huwag kang magmadali. Ang spirit fire ay lumalaban sa cold poison. Walang magyayaring masama sa kapatid mo. Tumingin si Yexuan kay Elder Ji at naisip, napakalakas ng matandang ito. Hindi ko man lang namalayan na nasa tabi ko na pala siya. Sa kabilang banda, patuloy pa ring tinatanggal ng spirit fire ang cold poison kay Yeling. Manipis na puting usok kasama ang singaw ng tubig ang umaangat. Sa gitna ng kilay ni Yeling, may lumitaw na ngayong isang asul na spirit fire mark. Pagkatapos, nawala ang markang ito. Nakalaya na rin si Yeling mula sa pagpapahirap ng cold poison. Tumutulo ang luha ng bata, mahinang tumawag, kuya. Mabilis siyang tumakbo at yumakap kay Yexuan. Humagulgol si Yeling, kuya. Kasalanan ko. Nadadamay ka dahil sa akin. Mamamatay ka na rin tuloy. Pero sa hinaharap, kahit maging multo tayo, magkasama pa rin tayo. Pagkarinig nito ni Yexuan, natulala siya na parang aso. Pagkatapos, masayang sinabi sa kapatid, Ling Er, hindi ako namatay. Ayos ka lang din. Buhay ka pa. Nagtatakang nagtanong si Yeling, bakit hindi pa ako patay? Ibinaba ni Yexuan ang bata at nagtanong, anong pinagsasabi mong kalokohan, batang hangal?
Nandito si kuya, tiyak na hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Sa kabilang banda, sumigaw si Elder Jai, ho. Kayang pigilan ng spirit fire na iyon ang cold poison. Ngunit kung gaano katagal, hindi ko alam. Magalang na yumukod sina Yeksuan at Yeling kay Elder Jai. Kahit ano paman, labis na nagpapasalamat ang junior na ito kay Elder Senior. Ang utang na loob na ito, habang buhay na itatatak ni Yeksuan sa puso. Pinuri ni Elder Jai, napakabuti. Hindi na sayang ang spirit fire ko. Mula ngayon, tawagin mo akong Denji. Maghanda ka na, babalik na tayo sa akademya. Masunuring sumagot si X1, Opo, Denji. Pagkatapos, lumingon siya at sinabi kay Luxiaoran, Tio Lu, maraming salamat po sa pag-aalaga nyo sa amin nitong mga nakaraang araw. Sa hinaharap, kung may maitutulong po ako, puntahan nyo lang po ako sa Kanglan Academy. Sinabi rin Yeling, Tio Lu, bawasan nyo na rin po ang pag-inom ng alak. Kailangan nyo rin pong alagaan ang inyong kalusugan. Pagkarinig sa mga salitang ito ng magkapatid na Yeksuan, hindi napigilan ni Luxiaoran ang mapaluha. Pagkatapos, yakap niya ang magkapatid, na antig na nagsabi, Yeksuan, Ling-er, kayo rin. Sa hinaharap, kapag may libreng oras, dalawin nyo si Tio Lu. Pati na rin si Luming, ang batang walang kwenta na iyon. Ayaw ko kayong iwan, Tio Lu. Nagpaalala si X1, Tio Lu yung sipon pakipansin po yung sipon. Sa kabilang banda, humalakhak si Kang Zong, Kanglan Academy. Hindi lang namumulot ng basurang ayaw na ng Kangmu Academy, nagsayang pa ng spirit fire. Hahaha. Nakakatawa. Pagkarinig nito ni Elder Jai, bigla siyang huminto. Nagliwanag ang kanyang mga mata, tinitigan si Kang Zong, sumigaw ng isang salita, alis. Agad na itinikom ni Kang Zong ang kanyang bibig na parang aso. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Pagkatapos, ang matandang asong si Kang Zong ay biglang umubo ng dugo. Umubo siya ng malakas, Q. Q. Pagkatapos, pinunasan niya ang dugo sa gilid ng bibig, mapait na nagsabi, maghintay kayo. Hindi kayo palalampasin ng Kangmu Academy. Isang grupo ng mga walang kwentang panggulo. Dahil dito, pati ang ilang tao sa ibaba ay nawala ng masabi. Lumipas ang ilang oras. Sa isang bundok. Nanlaki ang mga mata ni Yeksuan at Yeling sa tanawin sa harap nila. Nakita lamang nila na dinala sila ni Elder G sa isang napabayaang lugar. Sa karatulan na nahulog at pansamantalang itinayo sa harap ng pinto, may 4 na titik, Kanglan Academy. Natigilang sumigaw si X1, Din. Sigurado po ba kayong ito ang ating akademya? Sumagot si Elder Jai, kailangan ko pa bang lokohin kayo ng diyan na ito? Maghanap na kayo ng sarili niyong silid na matutuluyan. Tutal, wala namang ibang tao. Pagkasabi nito, lumingon siya at natulog sa lupa. Medyo nalito si Yeling, tinanong ang kapatid, Kuya Ye, anong gagawin natin? Ginulo ni Yeksuan ang buhok ng kapatid, hayaan mo na. Hahanap ako ng malinis na silid. Dito ka lang at hintayin mo akong bumalik. Masiglang sumigaw si Yeling, Yun. Kung gayon, lilinisin ko ang Kanglan Hall. Tutal, ito na rin ang magiging bahay natin. Kasabay nito sa Kangmu Academy. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw, boom. Isang buong maliit na looban ang sumabog. Dugo mula sa katawan ng dumaloy, nabasa ang buong patio. Si Kang Zong, naputol ang isang braso, ay nautal na nagsabi kay An Langxiu, Imperial Advisor An, patawarin niyo po ang buhay ko. Hawak ni An Langxiu ang gintong sibat, walang emosyong nagtanong, napakalakas naman ng loob ninyong mga taga-Kangmu Academy. Ang taong inirekomenda ko, nangahas pa kayong pahirapan. Pagkatapos, itinaas ni An Langxiu ang gintong sibat sa langit, naglabas ng spear intent. Malakas siyang nagsabi, Lixiu. Lumabas ka dito. Isang pagsabog na yumanig sa langit ang umalingaw-ngaw, win. Si Elder Ling, na nakatingin mula sa malayo, ay napakunot ng noo. Pagkatapos, napabuntong hininga siya, lagot na. Talagang nagalit na ang binibini. Sa likuran ni Elder Ling ay isang grupo ng mga tao na nakaluhod at nagmamakaawa.
Mayroon pang nakabitin sa taas. Sa kabilang banda, lumabas na si Lixiu, magalang na yumukod at nagtanong, hindi ko po alam kung ano ang nangyari at nagalit ng ganito si Imperial Advisor An. Tumapak si An Langxiu sa lupa, marahang tumalon pa itaas. Hawak ang sibat gamit ang dalawang kamay, sumugod siya patungo kay Lixiu, sumigaw, bawasan mo ang satsat. Nakita ni Lixiu ang papalapit na matinding spear intent, agad siyang nagulat. Iwinasiwas niya ang kamay para harangin ang dulo ng gintong sibat ni An Langxiu. Isang barrier ang lumitaw, sinalo ang spear intent. Dito, ginamit ni An Langxiu ang lakas para sumaksak, inilabas ang kanyang galit. Bang! Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Nabasag ang barrier ni Lixiu. Ang natirang puwersa ay nagpayanig, nabaluktot at nabali ang braso ni Lixiu. Napunit din ang manggas ng kanyang damit. Pagkatapos, marahang bumaba si An Langxiu sa lupa. Si Lixiu naman ay hawak ang kanyang basag na braso. Klak! Isang tunog ang umalingaw-ngaw. Isang berdeng jade pendant ang inihagis sa lupa. Malamig na sinabi ni An Langxiu kay Lixiu, mula ngayon, wala na akong kinalaman pa sa Kangmu Academy. Kasabay nito sa Kanglan Academy. Ang pinto ng akademiya ay binuksan. Sa loob, si Xuan ay naglilinis, nagwawalis, at kung ano-ano pa. Bumulong siya, hindi masama ang patyo na ito. Tanggalin lang lahat ng damo, ayos na. Pagkatapos, maingat niyang tiningnan ang paligid. Marami pang bulaklak. Siguradong magugustuhan ito ni Ling Er. Sunod, pumunta si Xuan sa isang silid at sumilip doon. Naisip niya, ano kaya ang nasa loob ng silid? Pumasok siya para tingnan. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Nakita lamang niya ang makapal na singaw sa loob. Sa malabong singaw, may isang maputing katawan na naliligo sa loob. Tumingin ang babae kay Xuan, nagulat. Kumislap ang mga mata ni Xuan, napatingin sa tanawin sa harap. Ang babae naman ay pansamantalang natigilan. Mabilis na isinara ni Xuan ang pinto, mabilis na lumabas, nagsabi, paumanhin. Hindi ko alam na may tao. Nagkamali ako ng silid. Pagkatapos, natarantang napaupo si Xuan sa lupa, humihingal na parang aso, hok hok hok. Lintik! Nakakagulat. Yung lintik na matandang diyan. Hindi ba sinabing walang tao sa silid? Bakit may babae? Habang tulala pa si Xuan, inaalala ang napakagandang katawan na yon, isang talim ng espada mula sa loob ang tumusok sa pinto, dumikit sa leg ni Xuan. Dahil dito, pinagpawisan siya ng malamig. Ang babae sa loob ay si Jianxi. Tinakpan niya ng tuwalya ang katawan at nagtanong kay Xuan, nakita mo? Tiningnan ni Xuan ang matalim na espadang nakatutok sa leg niya, takot na nagsabi, yun lalaki lang ang gusto ko. Pagkatapos, ibinaba ni Jianxi ang espada sa gitna ng takot ni Xuan. Humihingal si Xuan, hok hok. Kung walang ibang kailangan, mauuna na ako ha. Ngunit pagkasabi pa lang nito, nagsukbit na si Jianxi ng isang roba, binuksan ang pinto at lumabas. Napatalon si Xuan, Anong gagawin mo? Nabasa mo ang damit ko. Nakita ni Jianxi na walang reaksyon si Xuan nang makita siyang nakadamit ng ganito kaakit. Naisip niya, mukhang lalaki nga talaga ang gusto. Pagkatapos, lumingon siya at nagtanong kay Xuan, sino ka? Iwinasiwas ni Xuan ang kamay, sumagot, Xuan, bagong estudyante. Aya! Anong amoy iyan sayo? Bakit ang baho? Galit na sumigaw si Jianxi, walang lason sa katawan ko. Kailangan mo bang mag-react ng ganyan? Isang lalaking gusto ang lalaki, nangangahas pang mandiri sa akin. Alis! Nang makita ito ni Xuan, nagpasya siyang umalis, sige. Naisip niya, hehe, ang bango. Lipat ng eksena sa loob ng Kangmu Academy. Tatlong matandang lalaki ang nakaupo at nag-uusap. Isang matandang lalaki na madilim ang mukha ang nagsabi, Vice Dean Lixiu. Sa pagkakataong ito, nagalit si Imperial Advisor An. Paglabas ng Dian mula sa kanyang closed-door cultivation,
ikaw mismo ang umupo at humarap sa pader para magsisi sa mga pagkakamaling nagawa mo. Ang vice dean na si Kumyu, assumed name based on AN, ay galit na humampas sa mesa, Dene. Yung yeksuan na yon, kahit pa isa siyang halimaw, ano naman ngayon? Ang hindi pagpasok sa Kangmu Academy ay malaking kawalan na para sa kanya. Kung parurusahan si Lixiu, sa oras na yon, magiging katatawanan tayo ng buong mundo. Itinaas ni Lixiu ang kanyang basag na braso, sumasang-ayon ako kay Vice Dean Kumu. Dapat nating ipaalam sa lahat, kahit pa isa siyang halimaw, sa harap ng Kangmu Academy, isa lamang siyang basura. Kinumpirma ni Vice Dean Kumu na pagpasyahan na. Maaga o huli, kailangan nating isil ang kaluluwa ng yeksuan na iyon, pati na rin ng mga estudyante ng Kanglan Academy, sa mga espada nila, magbabantay para sa ating Kangmu Academy, magpakailanman hindi makaka-reincarnate. Lipat ng eksena sa loob ng Kanglan Hall. Isang masaganang hapagkainan ang nakahanda. Masayang sinabi ni Yeling, hihi. Pagbalik ni Kuya, pwede nang kumain. Pinuri ni Exuan, ang bango. Ling-er, saan ka kumuha ng mga sangkap para magluto? Tumikim si Yeling, hihihi. Habang naglilinis, may nakita akong ilang gulay, kaya gumawa na ako ng ilang putahe. Itinaas ni Exuan ang hinlalaki, si Ling-er ang pinakamagaling. Sa kabilang banda, gumawa si Elder Jai ng isang mangkok na punong-puno ng kanin, pinuri, napakabuti. Napakabuti. Matagal na akong hindi nakakain ng masarap na pagkain. Natigilang sumigaw si Exuan, Ime. Nandito pala si Dien. Sa kabilang banda, kinuha rin ni Jianxi ang mangkok ng kanin at nagsabi, isa pa. Tiningnan ni Exuan si Jianxi at sumigaw, kailan ka pa dumating? Makalipas ang ilang sandali, tapos nang kumain si Exuan. Si Yeling ay kumakain pa rin. Nagtanong muli si Exuan, Dien, ito ang Kanglan Academy. Kung gayon, hindi ko alam kung saan ang lugar ng pag-aaral. Mumuya ng toothpick si Elder G at nagsabi, ang prinsipyo ng pagtuturo ng ating akademya ay palayain ang likas na katangian, hindi pumipilit. Nagtatakang nagtanong si Exuan, ano po ang ibig sabihin niyan? Pagkarinig nito, tumapak si Elder G sa lupa, tumayo ng tuwid. Pagkatapos, nagbitiw siya ng isang nakakagulat na salita, pag-aaral sa sarili. Ang salitang ito ay nagpabuga kay Yeling ng lahat ng sabaw sa bibig palabas. Lumipas ang oras. Muling umakyat si Exuan sa bubong, pinagmasdan ang bilog na buwan. Napabuntong hininga siya, hay. Kaya pala sinabi ni Tiolu na humina na ang Kanglan Academy na ito. Lumabas si Bai at nagtanong kay Exuan, ano? Nagsisisi ka na ba? Sumagot si Exuan, hindi ako nagsisisi. Tutal, para umangat ako, kailangan kong umasa sa Sword Spirit. Kahit saan pareho lang. Lumipas ang ilang sandali. Sina Anlanxiu at Elder Ling ay nakarating na sa harap ng pinto ng Kanglan Academy. Nagtatakang nagtanong si Elder Ling, Binibini, bakit bigla mong naisipang pumunta sa Kanglan Academy ngayong gabi? Sumagot si Anlanxiu, nandito na si Munting Xuan. Bilang magkaibigan, hindi ba dapat bumati man lang? Kinaumagahan, may sumigaw, batang walang kwenta. Huwag ka nang matulog. May naghahanap sa iyo sa ibaba ng bundok. Naglalakad pababa si Exuan habang humihikab. Pagkatapos nagreklamo siya, sino ba yan? Ang aga-aga ng gugulo ng tulog ng tao. Nakasalig si Anlanxiu sa isang puno, paumanhin kung nasira ko ang panaginip ni Munting Xuan. Mukhang hindi maganda ang tiyempo ng pagdating ko. Humalakhak si Exuan, hahaha. Panaginip lang iyon. Ngunit ngayon, ang makita si Munting An ang pinakamagandang panaginip ko. Sinuntok ni Anlanxiu ang dibdib ni Exuan, nagtanong, kailan ka pa naging mambobola? Habang masaya silang nag-uusap, isang binata ang lumapit. Nakita ng binatang ito si Anlanxiu at agad na namangha, wow! Ang ganda! Ang binatang ito ay si Muyon. Nakatitig pa rin siya kay Anlanxiu. Galit na nagtanong si Exuan, anong tinitingin-tingin mo? Walang pakialam na nagtanong si Muyon, bata, anong pakialam mo kung tumingin ako?
Nang hamon si X1, subukan mong tumingin ulit. Gumanti rin si Moyon, subukan mo kung subukan. Kaya ang dalawang loko, si Moyon at si X1, ay naglaro ng tulakan at nagsimulang magsakitan. Sa tamang sandali, walang ingay na lumitaw si Elder J sa tabi nilang dalawa. Inihagis niya ang dalawa sa hangin at sumigaw, "Alis dyan!" Nang bumagsak ang dalawa sa lupa, nagpaalala si Elder J, "Magkaklase kayo, dapat marunong kayong magkaisa, magmahalan, at magtulungan." Nagtatakang nagtanong si X1, "Dian, taga-akademya rin po ba natin siya? Hindi ba sabi niyo dalawa lang tayo?" Nagulat na nagtanong si Moyon, matanda. 2 tao lang ang nasa Kanglan Academy. Biglang lumitaw si Elder G sa likuran ni Moyon, nagpagulat sa kanya. Nagpaliwanag si Elder J, "Hindi ba 3 na kayo? May isa pang darating." Sa oras na yon, 4 na kayo. Sumigaw si Moyon, matanda. "Hindi ba sabi mo ang akademya nyo ay hindi nalalayo sa Kangmu Academy? Niloko mo ako." Nagpaalala si Elder J, "Hindi kita niloko. Parehong nasa Imperial Capital, parehong akademya, may pagkakaiba ba?" Galit na umalis si Moyon, "Wala akong pakialam. Pupunta ako sa Kangmu Academy." Bumisi si Elder J, Yung rolling cudgel technique, sweeping the heavens, ayaw mo na." Pagkasabi nito, biglang hawak ni Elder G ang cudgel technique manual, lumitaw sa harap ni Moyon. Nag-isip sandali si Moyon. Pagkatapos, hinablot niya ang manual at nagsabi, "Sige na nga. Pagbibigyan kita dahil sa cudgel technique." Pagkatapos, nagtanong muli si Moyon kay Elder J, "Nga pala, matanda. Kilala mo ba si Anlangsyu?" Nanlilisik ang matang tiningnan ni X1 si Moyon, nagtanong, "Bakit mo hinahanap si Anlangsyu?" Itinukod ni Moyon ang kanyang tungkod, cudgel, sa lupa at mumisi, "Siyempre. Narinig ko na siya raw ang numero 1 henyo sa Jiang Nation. Ngayong nandito na ako, kailangan ko siyang paiyakin sa bugbog." Pagkarinig nito, parehong nanlaki ang mga mata ni na Elder G at X1 habang nakatingin sa tangang ito. Pagkatapos, pareho silang humagalpak sa tawa. Tawa sila ng tawa hanggang sa tumulo ang luha at sipon. "Ha. Niyakap ni X1 ang tiyan sa katatawa, "Ha. Kapatid, may pangarap ka." Sinabi rin ni Elder J, "Marami na akong nakitang gustong mamatay, pero ito ang unang beses na nakakita ako ng taong kusang naghahanap ng kamatayan na tulad mo." Naggangalit na nagtanong si Moyon, "Ano bang espesyal kay Anlangsyu? Mas magaling pa ako," ngunit hindi pa niya natatapos ang sasabihin nang tamaan siya ng isang suntok, lumipad pa itaas, saka lang nasabi ang salitang, "Sa kanya." Si Anlangsyu pala ang umatake. Pagkatapos, tumalon si Anlangsyu pa itaas, sumugod sa langit. Sunod-sunod niyang pinatamaan ng 4 hanggang 5 beses pa si Moyon. Sumigaw si Moyon, "Ah! Pagkatapos, binugbog si Moyon hanggang sa bumagsak ito diretsyo sa lupa. Boom! Nagliparan ang lupa at bato. Niyakap ni X1 at Elder G ang isa't isa, namutla sa takot. Napabuntong hininga si Anlangsyu, "Gustong paiyakin ako sa bugbog." Pagkatapos, lumingon siya sa isang matanda at isang bata na magkayakap sa takot, nagtanong, "Sa tingin mo ba may edad na siya, today?" Nagtaasan ang balahibo ni X1, nagpaliwanag, "Wala po. Wala po. Sa tingin ko po, nananaginip siya ng gising." Si Moyon naman dito ay bugbog sarado na. Itinaas niya ang ulo at nagsabi, "Kahit sino ka pa. Ang utang na ito ay babayaran. Hindi ko ito dadalhin sa hukay. Maghintay ka." Sumagot si Elder J, "Siya si Anlangsyu, ang hinahanap mo." Pagkarinig nito, nawalan na ng pag-asa si Moyon, "Tapos na ang buhay ko." Suminghal si Anlangsyu at hinila si X1 paalis. Nagpaalala si Elder J kay Moyon, "Huwag ka nang magkunwaring patay. Hindi ka ba lalaki? Bumangon ka at paiyakin mo siya sa bugbog." Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Anlangsyu kay X1, "Nalaman ko na ang nangyari sa Kangmu Academy. Ngunit hindi ko inaasahan na sumali ka pala sa Kanglan Academy.
Napabuntong hininga si X1, wala nang ibang paraan. Tingin nila hindi ako bagay doon. Maganda rin naman dito. Sayang lang ang kabutihan mo. Napabuntong hininga si Anlangxiu, isang grupo ng mga basura na may mata pero bulag. Biglang natulala si X1 habang nakatingin kay Anlangxiu. Hawak niya ang jade pendant, sinabi kay X1, sinabi kong ipapasok kita sa Kangmu Academy, tapos nagdulot pa ako ng gulo sa'yo. Itong jade pendant, ibibigay ko sa'yo bilang regalo at paumanhin. Tumahimik sandali si X1. Pagkatapos, nanlaki ang mga mata niya habang nakatingin at sumigaw, ang ganda. Nagtatakang nagtanong si Anlangxiu, ha? Ano ang sinabi mong maganda? Nagmamadaling nagpaliwanag si X1, wala. Ang ibig kong sabihin, ang ganda ng jade pendant. Nagdagdag si Anlangxiu, sa hilaga ng Jiang Nation, may natuklasang mga guho na iniwan ng isang Sword Lord. Pagkatapos ng isang buwan, bubuksan ito. Ang jade pendant na ito ang katibayan para sa mga bansa na pumili ng kandidato papasok sa mga guho. Sumagot si X1, dapat sinabi mo agad. Ganyang kahalagang bagay, hindi ko matatanggap. Baka ikaw na lang ang pumunta. Iwinasiwas ni Anlangxiu ang kamay, tumanggi, spear arts ang kino-cultivate ko, kaya walang silbi sa akin ang mga guho na ito. Narinig ko na sa mga guho sa Huashan area, maaaring may mga bagay na may fire attribute na makakatulong kay Ling Er. Na pala, magkaibigan tayo. Kung hindi mo ito tatanggapin, magagalit talaga ako. Nag-alinlangan sandali si X1, pagkatapos ay nahihiyang nagsabi, sige na nga, tatanggapin ko. Masayang sinabi ni Anlangxiu, ganyan niya. Lumakas ka na. Kaya pala, makakaalis na ako ng Jiang Nation ng panatag. Nagtatakang nagtanong si X1, ha? Aalis ka? Kinumpirma ni Anlangxiu, tama. Ngayong araw, naparito ako para magpaalam. Nagulat si X1, hindi ba't napakaganda niyan? Mukhang tumaas na naman ng isang antas ang cultivation mo. Walang dahilan para manatili pa sa Jiang Nation. Binabati kita. Sumagot si Anlangxiu, anong dapat ikatuwa? Kagkakaroon ko lang ng isang kaibigan, tapos kailangan ko nang pumunta sa malayong lugar. Baka sa hinaharap Matatag na sinabi ni X1, nag-aalala ka bang hindi na tayo magkikita ulit? Maniwala ka sa akin, tiyak na hahabulin kita, at lalampasan pa kita. Pagkarinig nito, nanlaki ang mga mata ni Anlangxiu habang nakatingin kay X1. Pagkasabi nito, nagkamay silang dalawa. Sumang-ayon si Anlangxiu, sige. Gayunpaman, mabilis akong umuunlad. Lipat ng eksena sa loob ng Kanglan Hall. Sina Elder Jai, Jianzi, Muyon, X1, at Yeling ay nakaupo at nagpupulong. Masayang sinusubuan ni Yeling ng cake si X1. Nagsalita si Muyon, tinanong si Elder Jai, matanda. Pinatawag mo kami dito, ano ba talaga ang meron? Seryosong sinabi ni Elder Jai, isang malaking bagay. May kinalaman sa buhay at kamatayan nyo at ng Kanglan Academy. Hinampas ni Muyon ang mesa, tumayo at nagtanong, hindi kaya malapit nang dumating ang Kangmu Academy? Sumigaw si Elder Jai, batang walang kwenta. Sabi ng malaking bagay na may kinalaman sa buhay at kamatayan, pagkasabi pa lang, binanggit mo agad ang Kangmu Academy. Minamaliit mo ba ako? Pagkatapos, lumingon si Elder Ji kay Yeling, Ling Er, baka ikaw na lang ang magsabi. Masayang sumagot si Yeling, opo, din. Pagkasabi nito, kinuha ni Yeling ang isang kwaderno at inanunsyo sa lahat. Ayon po sa investigasyon ko nitong mga nakaraang araw, natuklasan ko po na malapit nang maubos ang ating pagkain. Bukod pa po roon, walang pera ang akademya. Sumigaw si Muyon, yun lang. Kailangan pa kaming tawagin para dyan. Nagpaalala si Elder Jai, hindi ito maliit na bagay. Kung hindi natin ito malulutas, baka mamatay tayong lahat sa gutom. Nagtatakang nagtanong si X1, wala bang spirit stones o martial skills ang ating akademya? Isubasta lang ang isa, sapat na para kumain ng ilang taon. Hinimas ni Jianzi ang baba, nag-isip sandali at sumagot, sa likod ng bundok, mayroon ngang isang martial hall.
sa loob, maraming ang mga bagay na sinasabi mo. Tuwang-tuwa na sinabi ni mo yun. Iyon nga. May ganoong kagandang lugar pala, bakit hindi mo kami dinala doon agad? Tinabig ni Jianxi ang kamay ni Muyon, sinabi, iyan, itanong mo sa Dian. Siya ang pinakaalam dyan. Pagkarinig nito, nagkunwaring nahihiya si Elder Jai, tumawa para makalusot, hahaha. Yung mga bagay na yon, kinuha ko na at ipinambili ng alak. Hinawakan ni Muyon sa kwelyo ang matandang lasenggong ito, lintik. Gaano karaming alak ba talaga ang ininom mo? Napabuntong hininga si X1, sige na. Huli na para sisihin pa siya ngayon. Ang mahalaga ay malutas ang problema sa harap natin. Ling-er, may paraan ka ba? Tumikim si Iling, hihi. Naiisip ko po, dahil magkakasama tayong lahat, pwede tayong mag-ambagan ng pera para bumili ng ilang mga gamit. Sumang-ayon si X1, sa tingin ko, ayos yan. Ako at si Ling-er, mag-aambag kami ng 20 gintong barya. Ngunit walang ibang gustong maglabas ng pera kasama ang magkapatid na X1. Naiinis na sinabi ni X1, kung ayaw niyong mag-ambag, ayos lang. Mula ngayon, kanya-kanyang buhay na lang tayo. Kanya-kanyang luto, kanya-kanyang kain, kanya-kanyang solusyon sa problema. Pagkarinig nito, ang tatlong natitirang tao ay pawang natigilan, labis na nabigla. Kinawayan ni Elder G si X1 gamit ang daliri, alak lang ang meron ako, walang pera. Tutal, ako ang Dian. Pilitin niyo ba akong maglabas ng pera? Agad na sinabi ni X1, naglabas na po si Dian ng Spirit Fire para iligtas si Ling-er. Ang maliit na bagay tulad ng pagkain, ako na po ang bahala. Pinuri ni Elder Jai, napakabuti. Napakabuti. Ganyan nga dapat. Pagkatapos, nagulat si X1 nang makita si Jianxi na nakasimangot na nakatingin sa kanya. Naalala ang eksena kanina, maituturing na ring nakasilip. Agad na sinabi ni X1, sige, sige. Ituring mo na lang na paumanhin. Hindi mo na kailangang magbayad. Nakita ni Muyon na hindi kailangang magbayad ni Jianxi dahil tumingin lang ito kay X1. Nakaisip siya, ipe. Pwede pala yon? Titignan ko rin. Kaya tinitigan niya si X1 ng husto. Galit na humampas sa mesa si X1, sumigaw, anong tinitingin-tingin mo? Ilabas mo ang pera, kung hindi, alis. Natakot si Muyon, inabot ang kanyang supot ng pera gamit ang 2 kamay, nagmamakaawa, kuya. Ito na ang buong yaman ko. Sa'yo na lahat. Inanunsyo ni Elder Jai, mukhang nalutas na ang usapin ng buhay at kamatayan. Kung gayon, may ianunsyo akong isang bagay. Pagkatapos, tumingin si Elder G sa labas ng pinto at nagsabi, pasok. Isang binata na nakasuot ng bakyang kahoy ang pumasok mula sa labas. Ang binatang ito ay walang pang-itaas, matipuno ang mga kalamnan sa katawan, at may suot pang isang kwintas ng mga butil. Tinapik ni Elder G ang braso ng malaking kalbong binatang ito at sinabi, ipakikilala ko sa inyo, ito ang ating bagong estudyante, si Baizi. Lahat ay tumayo para salubungin siya, maliban kay Jianxi na hindi tumayo. Gumawa si Baizi ng isang badhes na pagbati at nagsabi, pagbati sa lahat. Ako si Baizi, mula sa Mang Mountain sa Hilagang Rehiyon. Ngumisi si Muyon, he. Hayaan mong subukan ko kung gaano kalakas ang taong ito. Nag-aalalang nagtanong si Yeling kay X1, Kuya, may mangyayari po ba? Sumagot si X1, itong si Baizi ay hindi pangkaraniwan. Sa tingin ko, mabubugbog si Muyon. Lumapit na si Muyon sa harapan, nagsabi, hoy, malaki. Ang patakaran ng ating akademya, ang mga bagong dating ay kailangang magbayad ng protection fee, alam mo ba? Pagkasabi nito, gumawa siya ng kilos na parang nagbibilang ng pera gamit ang mga daliri, humihingi ng pera. Sumagot si Baizi, ngunit hindi ko kailangan ng proteksyon. Pwede bang hindi na magbayad? Pagkarinig nito ni Muyon, agad siyang umatake, hindi magbabayad. Naghahanap ka ng gulo. Medyo nagulat si Baizi nang makitang umatake si Muyon. Ngunit mabilis niyang hinawakan ang braso ni Muyon. Pagkatapos, binaluktot niya ito patagilid,
na nagpasakit kay Muyon hanggang sa mapadura ito ng laway. Agad niyang sinabi, "Tigil! Tigil! Tigil! Hindi pagkakaunawaan lang. Hindi pagkakaunawaan lang." Namagitan si Yexuan, gusto lang niyang subukan ang kakayahan mo, wala siyang masamang intensyon. Pagkasabi nito, hinawakan niya ang braso ni Baizi. Bahagyang kumunot ang noo ni Baizi, pansamantalang hindi nagsalita. Pilit gumamit ng lakas si Baizi para makawala sa hawak ni Yexuan, ngunit walang epekto. Lumitaw na lahat ng kanyang mga ugat. Si Yexuan naman ay kalmado pa rin. Tiningnan ang itsura ni Yexuan, napabuntong hininga si Baizi, hindi ako makawala sa hawak niya. Binitiwan ni Baizi ang kamay ni Muyon at nagsabi, "Alam ko na." Bitaw. Binitiwan din ni Yexuan ang kamay ni Baizi. Si Muyon naman ay masakit na hinahawakan ng braso, umiiyak, hu. Pinuri ni Baizi si Yexuan, "Napakalakas mo. Ito ang unang beses na nakakita ako ng taong mas malakas kaysa sa akin." Nagpaliwanag si Elder Jai, "Hehe. Ang pangalan niya ay Yexuan. Isa siyang sword cultivator, hindi siya ordinaryong tao." Nagulat na nagtanong si Muyon, "Sword cultivator? Kuya, hindi ba't ikaw yung basurang pinalayas ng Kangmu Academy?" Sumigaw si Yeling, "Ikaw ang basura. Mula ngayon, hindi na kita paglulutuan." Natakot si Muyon, yumuko kay Yeling, "Huwag naman, Ling-er. Kapatid, nadulas lang ako. Nagkamali ako. Patawarin mo na ako." Lumingon si Baizi at nagtanong, "At siya?" Sumagot si Elder Jai, "Ang pangalan niya ay Muyon. Napakagaling ng kanyang movement technique. Ngunit sa ngayon, medyo may problema ang utak niya." Tumalikod si Elder G papunta sa pinto at nagsabi, "Dahil magkakakilala na kayo, bakit hindi tayo sabay-sabay na gumawa ng ilang mga gawain para mapalakas ang samahan?" Pagkatapos, pinapunta ni Elder G ang mga bata sa labas ng kalsada para mamasyal. Habang naglalakad, napabuntong hininga si Yexuan, ang sigla naman ng palengke na ito. Sana nakasama si Ling-er. Inakbayan ni Muyon si Yexuan at nagsabi, "Sa bagay, si Ling-er ay inosente at kaibig-ibig. Medyo gusto ko siya." Pagkarinig nito, nagalit si Yexuan, nagbanta kay Muyon, "Nangangahas kang magka-interes sa kapatid ko. Naghahanap ka ba ng kamatayan?" Nagmamadaling nagpaliwanag si Muyon, "Pinupuri ko lang siya ng normal. Parang magkaibigan lang." Pagkatapos, lumingon siya at nagtanong kay Baizi, "Nga pala, malaki. Yung matandang Jay, paano kanya napapunta sa akademya?" Tapat na sumagot si Baizi, "Sabi ni Elder Jai, ako daw ay isang pambihirang talento sa martial arts, matalino, henyo na isang beses lang sa 1,000 taon. Sa hinaharap, ang kapalaran ng Jiang Nation ay nakasalalay daw sa akin." Pagkarinig nito, nagulat si Muyon at nagtanong, "Kapanipaniwala ba yon?" Medyo nahihiyang sumagot si Baizi, "Siyempre naniniwala ako." Naisip ni Muyon, hindi ko inaasahan na may tao pa palang ganito ka-inosente sa mundo. Nagtatakang nagtanong si Baizi, "Bakit? Hindi ba ako isang pambihirang talento sa martial arts?" Dinilaan ni Muyon ang labi, itinaas ang hinlalaki at pinuri, "Hindi. Ikaw ay talagang isang pambihirang talento." Sa sandaling ito, inanunsyo ni Yexuan sa grupo, "Nandito na tayo. Halikayo dito." Isang tagapamahala ang tumakbo palabas at nagtanong, "Maligayang pagdating, mga ginoo, sa Zhuixianlo. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo?" Nagulat na tumingin si Muyon kay Yexuan at nagtanong, "Teka, bakit tayo nandito sa Zhuixianlo? Tingin mo ba palengke ito?" Sumagot si Yexuan, "Satsat. Kung hindi ka pupunta dito, ikaw ang magbubuhat ng mga gamit pa uwi mamaya." Sinabi ni Yexuan sa tagapamahala, "Bigyan mo ako ng 150 kilo ng bigas, 50 manok, 50 pato, 1 baboy, 1 kambing, at 5 bariles ng mantika." Pagkarinig nito, nataranta si Muyon, hinila ang kamay ni Baizi papunta sa ibang lugar. Nagalit ang tagapamahala sa kabilang banda, nagtanong, "Binata, naparito ka ba para manggulo?" Agad na inilabas ni Yexuan ang purple token,
Tinanong ang tagapamahala, nagbebenta ka ba o hindi? Nang makita ang token na ito, nagulat at natakot ang tagapamahala, agad na nautal na sumang-ayon, nagbebenta po. Nagbebenta po. Ihahanda ko po agad ang mga kailangan nyo. Pagkatapos, inabot ni Yexuan ang supot ng pera sa tagapamahala at nagtanong, sapat na ba ang pera? Pagkatapos, kapag handa na, dalhin mo sa Kanglan Academy para sa akin. Agad na magalang na sinabi ng tagapamahala, makakaasa po kayo, Ginoo. Sisiguraduhin kong maayos ang lahat para sa inyo. Sa kalsada, 3 lalaki ang naglalakad pauwi. Pinuri ni Muyon si Yexuan, Kuya, ang galing mo naman. Pati purple card ng Zwixian Lu meron ka. Tignan mo, kanina yung mukha ng tagapamahalang iyon, nagbago ng 180 degrees. Hahaha. Nakakatawa. Sumagot si Yexuan, hehe. Ang pagbaling mo ng mukha ay hindi rin masama. Sino yung nagkunwaring hindi ako kilala kanina? Biglang may sumigaw, lahat tumabi. Ang delegasyon ng Tang Nation ay dumadalaw. Nakita lamang ang isang grupo ng mga tao na nakasakay sa mga lobo, mayabang na naglalakad sa kalsada. Ang mga mamamayan sa paligid ay hinahampas ng latigo ng mga taga-Tang Nation, nagtatakbuhan sa takot. Bilis, takbo! Isang batang babae ang nahampas ng latigo ng mga taga-Tang Nation, natumba sa lupa. Sinabi ng lalaki sa lobo, sige, malaking itim. Regalo ko sa iyo ang hamak na mamamayang iyan. Kagatin mo ang ulo niya para sa akin. Pagkarinig nito ng kulay abong lobo, agad na namula ang 2 mata nito, tumingin sa batang babae. Nakita ng batang babae ang mabangis na tingin ng lobo, agad siyang natakot. Pagkatapos, ang malaking kulay abong lobo ay iwinasiwas ang kanyang mga kuko patungo sa kanya. Biglang may isang taong sumugod, isang suntok ang bumasag sa bibig ng aso. Ang taong ito ay walang iba kundi si Yexuan. Ang kulay abong lobo ay tumilapon ng napakalayo. Nanlaki ang mga mata ng batang babae sa pagkamangha, nakatingin kay Yexuan na nakatayo sa harap niya. Galit na sumigaw si Yexuan, isang grupo ng mga hayop. Nangangahas pang maging mayabang dito sa aking Jiang Nation. Sa kabilang banda, ang sugo ng Tang Nation, tiningnan ang aso na nakahandusay at hindi makabangon, sumigaw, malaking itim. Nagpaalala si Muyon kay Yexuan, masyado kang nagpadalos-dalos. Ang pag-atake sa delegasyon ng Tang Nation na dumadalaw dito, magiging malaking problema ito. Mayabang na sinabi ni Baizi, ano naman ang Tang Nation? Nang aapi ng mamamayan ng ating Jiang Nation. Patay na sila. Habang tulala pa si Muyon, pinunit na ni Yexuan ang isang piraso ng tela. Lumapit siya sa batang babae na takot na nakaupo sa lupa. Tinalian ni Yexuan ang sugatang braso ng bata, at pinakalma, huwag kang matakot. Ayos na. Sumagot ang bata, salamat po, kuya. Sa sandaling ito, ang sugo ng Tang Nation, yakap ang sugatang kulay abong lobo na hindi maimulat ang mata, ay sumigaw, hamak na mamamayang dapat mamatay. Nangahas kang saktan si malaking itim. Pagkatapos, sumigaw siya sa kanyang mga kasama, mga kapatid. Sugod. Patayin siya para sa akin. Ipaghiganti si malaking itim. Sinabi ni Yexuan sa kanyang mga kasama, dalhin niyo ang batang ito sa ligtas na lugar. Ako na ang bahala dito. Pagkatapos, tumalon si Yexuan paitaas. Nakita ng sugo ng Tang Nation si Yexuan at natulala. May kaunting takot sa kanyang mukha. Si Yexuan naman ay kalmado pa rin. Umikot si Yexuan sa hangin, pagkatapos ay nagpakawala ng isang suntok mula taas pababa. Bok! Isang suntok, lumubog ang mukha ng lalaki. Mukhang kailangan niya ng mahabang panahon sa isang plastic surgeon. Pagkatapos muling sumipa si Yexuan, pinatalsik ang ilang natitirang lalaki. Masayang sumigaw si Muyon, napaka-brutal. Gayunpaman, kumukulo rin ang dugo ko. Ngunit hindi pa nakakakilos si Muyon nang tumalon si Baizi, na nagpagulat sa kanya. Sumigaw si Baizi, iwan mo sa akin ang bata. Tutulong ako.
Sumigaw si Muyon, lintik na Baizi. Nang agaw ka ng linya ko. Sa kabilang banda, sinabi ni Muyon sa bata, munting kapatid, halika, ihahatid kita pauwi. Sa kabilang banda, patuloy pa ring binubugbog ni Yexuan ang mga sugo ng Tang Nation. Isa-isa silang pinatalsik. Sinipa ni Yexuan palabas ang tao pati ang aso. Sumisigaw sila ng napakasakit, ah! 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 Ha! Sa sandaling ito, mula sa likuran, may isang lalaking humampas ng latigo, patalikod na inatake si Yexuan. Natuklasan ito ni Yexuan, ngunit bago pa siya makakilos, isang anino na ang sumugod. Bam! Ang umatake ng patalikod ay hinampas, bumaon ang ulo sa lupa. Ang sumali sa gulo ay walang iba kundi si Baizi. Hindi alam ng taong ito kung gaano kabigat, itinulak niya ang ulo ng tao sa lupa, nabasag ang isang bahagi ng kalsada. Masayang sinabi ni Baizi, hindi pwedeng mawala ako sa awayan. Nag-appear si Yexuan at Baizi, si Je. Ngayong araw, ipaalam natin sa kanila na ang mga tao ng Jiang Nation ay hindi basta-basta inaapi. Sa tamang sandali, isang grupo ng mga tao ang tumatakbo. Papalapit. Ang tunog ng kanilang mga paa bid-bid-bid ay umalingaw-ngaw sa kalsada. Ito pala ay isang grupo ng mga tao mula sa Kangmu Academy. Sumigaw sila, tigil. Ang tanawin sa harap nila ay si Yexuan na nakatapak sa isang sugo ng Tang Nation, habang si Baizi ay pasan-pasan ang isang malaking lobo sa balikat, naghahanda para sa 7 putahe ngayong gabi. Ang grupo ng mga tao mula sa Kangmu Academy ay tumakbo palapit at natulala. Isang sugo na bugbog sarado ang nagreklamo kay Zuoli, na parito ako dahil sa pagkakaibigan ng dalawang bansa. Ngunit ganito tratuhin ng mga hamak na mamamayan ng inyong Jiang Nation ang aming mga sugo. Sumagot si Zuoli, sugo, makakaasa po kayo. Tiyak na imbestigahan namin ng maayos ang pangyayaring ito. Sa sandaling ito, isang lalaki ang tumuro kay Yexuan at nagsabi, Senior brother, siya yung basurang si Yexuan. Nagtatakang nagtanong si Zuoli, siya yung basurang ayaw na ng Kangmu Academy. Ang Kanglan Academy ay pababa ng pababa. Pati ba naman ganitong klasing bagay ay pinutol ni Baizi ang sinasabi ng lalaki, malakas na nagtanong, ulitin mo nga ang sinabi mo. Nagtanong si Yexuan, ang kalsadang ito, pagmamay-ari ba ng Kangmu Academy nyo? Binugbog ko ang hayop na yon, anong kinalaman yan sa inyo? Mapanghamak na sumagot si Zuoli, ano bang alam mo? Kaming mga taga-Kangmu Academy ay inutusan ng emperador na panatilihin ang kaligtasan ng imperial capital. Nagtanong muli si Yexuan, kanina, nang inaapi ng mga hayop na iyon ang mga mamamayan, bakit hindi ko kayo nakitang pumunta para magprotekta? Ngayon lang kayo dumating. Sa huli, Jiang Nation ba ang pinoprotektahan nyo o Tang Nation? Nakita ni Zuoli na hindi siya makasagot, ginamit niya ang kanyang posisyon para pagalitan si Yexuan, nagsasalita ka ng kalokohan. Ngayong araw, tuturuan kita ng leksyon, ikaw na basura. Pagkasabi nito, iwinasiwas niya ang sibat, tinaga si Yexuan ng isang beses. Ngunit mabilis na tumalon si Yexuan para umiwas. Pagkatapos, umikot si Yexuan sa hangin. Ginamit niya ang isang tapak mula taas pababa para umatake. Boom! Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang kalsada ay nabutas ng malaki dahil sa atake ni Yexuan. Maswerte si Zuoli na nakaatras, na iwasan ang ataking ito. Ngunit ang natirang puwersa ay nagdulot pa rin ng pinsala sa kanya. Nanginginig na itinukod ng lalaking ito ang sibat, nagtataka sa isip, hindi ba sinabi ng Vice Dian na si Yexuan ay isang basura? Bakit hindi tugma sa sinabi ng Dian? Ngunit hindi na niya kailangang maghintay pa ng matagal. Sumugod na si Yexuan gamit ang kamao. Tumingin si Zuoli at nanlaki ang mga mata. Gayunpaman, maliban sa pagkagulat, wala siyang nagawang makabuluhang reaksyon. Sunod-sunod na sinuntok at sinipa ni Yexuan ang mukha ng taong ito. Bing! Bok! Chat! You! Ay! Yailay! Sa loob lang ng isang maikling segundo, isang sako ng gulay na ang natanggap ng lalaki sa mukha.
Pagkatapos, ang kanyang katawan ay bumagsak, tumihaya sa kalsada. Malamig na tiningnan ni Yexuan ang mga lalaki sa likuran, nagtanong, sino pa? Ang mga lalaki ng Kangmu Academy, bawat isa ay takot na hindi makapagsalita. Naghiyawan silang tumakbo palayo. Pagkatapos, isang lalaki ang tumuro kay Yexuan, Yexuan. Maghintay ka. Hindi ka palalampasin ng Kangmu Academy. Sumigaw ang sugo ng Tang Nation, tigil. Kayong mga basura. Inutusan ko kayong bumalik. Ngunit lumitaw na si Bai Zi sa likuran. Ang taong ito ay parang isang mabangis na demonyo, nagpatakot sa kanya. Pinisil-pisil ni Bai Zi ang kanyang kamay at nagsabi, asong ulol. Ngayon ang katapusan mo. Para ipakita sa iyo kung ano ang tunay na katarungan. Lumipas ang oras. Ang pinuno ng Jiang Nation ay nakaupo, nag-aapruba ng mga ulat. Nakarelax siyang nakaupo sa trono ng dragon, nagtanong, ang nangyari kanina sa Imperial Capital, narinig na ba ng Imperial Advisor? Sa sandaling ito, ang Imperial Advisor, na nakaupo sa wheelchair, ay itinulak palabas ng isang tagapagsilbi. Tinanong niya ang pinuno, kamahalan, ang tinutukoy niyo po ba ay ang taong nagngangalang Yexuan? Humalakhak ang pinuno ng Jiang, hahaha. Siya nga. Ang taong nagngangalang Yexuan, medyo padalos-dalos ang kilos, ngunit hindi mapapawi ang alab ng kanyang katapatan sa bansa. Nagbigay ng opinyon ang Imperial Advisor Lu, sa halip na sabihin padalos-dalos, sa tingin ko po ay wala siyang kahit katiting na takot. Nagtakang nagtanong ang pinuno ng Jiang, ang kanyang pinagmulan. Pinaimbestigahan ko na sa mga Shadow Guard. Maliban sa magandang relasyon niya kay Imperial Advisor An, walang ibang natuklasang espesyal. Hinawakan ng Imperial Advisor Lu ang teddy bear at nagpaalala, kamahalan, natatandaan niyo po ba, ilang araw na ang nakalipas, nawalan ng ilang mga floor master ang Zuixian Lu. Pinuri ng pinuno ng Jiang, interesante. Espesyal ang trato sa kanya ni Imperial Advisor An. Hindi ko inaasahan na may kinalaman din pala ito. Talagang hindi siya pangkaraniwan. Pagkatapos, tumayo ang pinuno ng Jiang at nag-utos, mga tauhan. Ipag-utos na italaga si Yexuan bilang Imperial Advisor Ye. Ngunit nagsalita si Imperial Advisor Lu, sandali lang po, kamahalan. Ang bagay na ito, maaari po bang ako na mismo ang gumawa? Medyo nagulat ang pinuno ng Jiang, ikaw. Bihira kang magkaroon ng interes ng ganito. CJ. Pinagbibigyan kita. Lipat ng eksena, Kangmu Academy. Ang grupo ng mga sugatang sundalo na takot ay tumakbo pabalik para magsumbong sa mga nakatatanda, mga tao. Mga tao. Tulungan niyo si Senior Brother Zuoli. Pagkatapos, dinala rin ang Zuoli na ito para alagaan. Sinuri ng pharmacist ang mga sugat ng lalaking ito. Ang natitirang grupo naman ay abo ang kulay ng mukha. Pumasok si Lixiu at nagtanong, Elder Yao, kamusta na siya? Sumagot si Elder Yao na iligtas ang buhay, ngunit hindi matatag ang kanyang pag-isip. Sa hinaharap, maaaring maging baliw siya. Pagkarinig nito, humagulgol ang mga estudyante, nakakainis. Isang basurang itinapon na ng ating Kangmu Academy, ngayon ay naging ganito ka-arogante. Vice Dean. Kailangan niyo pong ipaghiganti si Senior Brother Zuoli. Ngunit sumigaw si Vice Dean Lixiu, tama na. Ang salitang ito ay nagpatahimik sa mga lalaking iyon, namutla sila sa takot. Mariing sinabi ni Lixiu bawat salita, Yexuan. Kanglan Academy. Bagong galit, lumangpot. Maaga o huli, sisingilin namin lahat. Sa panig ng Kanglan Hall, ang eksena ay tahimik pa rin tulad ng dati. Galit na inihagis ni Elder G ang kanyang tsinelas sa mukha ni Yexuan at sumigaw, mamamatay ka ba kung magtitimpi ka ng kaunti? Agad na sinalo ni Yexuan ang tsinelas na ito. Hawak ni Yexuan ang tsinelas sa kamay at nagsabi, alam lang po ng estudyanteng ito na ang mga nang-aapi ng iba, kailangang bugbugin ng husto. Bugbugin sila hanggang sa matakot sila, saka lang nila makukuha ang respeto. Pinuri ni Bai Zi, maganda ang sinabi mo.
Tulad ko noong nasa Mang Mountain ako at nakakaharap ng mga demonic beast. Habang tumatakbo ka, lalo silang nagiging mabangis. Kailangan mo lang maging mas malupit kaysa sa kanila, saka lang matatakot sa iyo ang mga hayop na iyon. Ngunit, pagkasabi pa lang niya nito, isang tsinelas na ang sumagitsit sa hangin. Bop! Isang malakas na sampal ng tsinelas ang tumama sa mukha ni Baizi. Sumigaw si Elder Jai, akala mo ba hindi ko alam ang prinsipyong iyan? Para kayong mga bata na nangangaral pa sa akin. Si Baizi naman dito ay nahilo na, nawalan ng malay sa kinatatayuan. Agad na minasahin ni Yexuan ang likod ni Elder G para sumipsip, hindi po nangangahas ang estudyanteng ito na pang-aralan si Dian. Ano po ang dapat nating gawin ngayon? Baka lumipat muna tayo ng bahay pansamantala. Kapag maayos na ang lahat, saka tayo bumalik. Sinabi ni Elder G kay Yexuan, may patutunguhan ka pala. Sa kabilang banda, si Imperial Advisor Lu, itinutulak ng katulong ang kanyang wheelchair, ay papalapit at nagsabi, talagang walang kwenta ang Tang Nation at Kangmu Academy. Paano sila mapapansin ng matalas na mata ni Elder J? Pagkarinig sa boses, agad na kumunot ang noo ni Elder Jai. Mahinahong nagsabi si Imperial Advisor Lu, Elder Jai, matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ka pa rin nagbabago, hindi ka pa rin formal tulad ng dati. Nagtanong si Elder G kay Imperial Advisor Lu, naparito ba si Imperial Advisor Lu dahil sa Kangmu Academy o sa Tang Nation? Sa sandaling ito, akmang tatakas na si Yexuan. Hinimas ni Imperial Advisor Lu ang baba, sumagot kay Elder Jai, nakakatawa. Naparito ako hindi dahil sa Kangmu Academy, hindi rin dahil sa Tang Nation, kundi dahil sa kanya. Pagkasabi nito, itinuro niya si Yexuan. Nagtatakang tumuro si Yexuan sa sarili, dahil sa akin. Isang babae ang nag-abot ng isang token kay Yexuan at nagsabi, Imperial Advisor Ye, ito po ang ipinabibigay ng kamahalan na nais ipaabot ng aking binibini sa inyo. Inanunsyo ni Imperial Advisor Lu, sa pagkakataong ito, naparito ako sa utos ng kamahalan para italaga ka bilang Imperial Advisor. Tuwang-tuwa na sumigaw si Yeling, langit ko. Imperial Advisor. Kuya. Na-promote ka bilang Imperial Advisor. Ngunit mumisi lamang si Yexuan. Tinapik ni Yexuan ang gilid ng wheelchair, pak. Ang kilos na ito ay bahagyang nagpagulat kay Imperial Advisor Lu. Kalmadong nagtanong si Yexuan, Imperial Advisor. Sino ang nangangailangan niyan? Hayaan mong hulaan ko. Gusto akong gamitin ng hari para hilahin ang kanglan.